Alright, magandang araw po sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Pag-usapan po natin ito kasi medyo talagang nararamdaman na po. Alam niyo po mga kababayan, ramdam na po ng mga DDS, oo, ramdam na po nila yung bagsik ni Director Matibag. At yan ay matapos ang sunod-sunod na pagsasampa ng kaso at pag-aresto na ginagawa po ng NBI sa pamumuno po ni Director Melvin Matibag. Yan. At sa totoo lamang po, unti-unti nang nararamdaman po ng mga DDS ang mabagsik or mabalasik na galawan po nitong si Director Matibag. At ang totoo niyan, marami na po ang nasampulan. Oo, mga kababayan ko. Marami na po ang nasampulan dito. Kung hindi umiyak, nagdadrama. Nagdadrama na kinakapos daw ng hininga. Ganun yan eh. Kahapon nga yata ay itong si Eric Celis, si Ka Eric Celis, talagang kusang sumurrender pa, no? Sumurrender po sa Regional Trial Court Branch 119 sa Pasay City. Matapos na malaman po niya na lumabas na yung kanyang warrant of arrest, yun, hindi na niya kinailangan na magpasundo pa at magpabitbit sa NBI. Oh, ito naman si balita natin, ito naman si Mike Defensor, parang madadamay na yata. O idadamay o kaya isasama na yata sa kaso ng kanyang mag-ina, yung kanyang asawa at saka kanyang anak. At baka nga daw tumaas pa or umakyat pa sa qualified human trafficking yung kanilang kaso. Ay nako, wala pong wala pong piyensa po pag ganyan, yung qualified trafficking. Ngayong araw naman po ay balitang-balita, talagang laman po ng mga pahayagan sa social media at sa mainstream media ang pagkakaaresto po nitong DDS na si Franco Mabanta yata. Franco Mabanta ba yun? Ayan, Ayan. Siya po yung founder ng PGMN, Peanut Gallery Media Network. At yan ay di umano, mayroong 350 million robbery extortion attempt o pangingikil kay former Speaker Romualdez, na siya na rin po ang nagreklamo dito at nag-report sa NBI. Abay, talagang DDS nga, no? Oo. Kanina sa balita habang bitbit po si Mabanta ng NBI, mayroon pong nagtanong. Ang tanong sa kanya kung may katotohanan ba lahat ang ito. Aba, todo tanggi yung mama. Grabe. Kahit na aktuan na, hawak na ang mark money, hawak na yung mga ebidensya, ayaw pa rin umamin. Sabi niya, inosente daw siya. Talaga, oo. Ganyan talaga ang mga alangya. Kahit huling-huli na, itatanggi pa rin yan. Talagang tatak DDS, ika nga. Ganyan ba talaga naturingan ng mga DDS? Tatak DDS daw, pag ganyan. Grabe. Ito nga pala, tingnan po ninyo yung picture. Daming pera, no? Grabe. Ayun, nakalagay pa sa maleta. Ayan. Grabe talaga, maleta. Ngayon, mga DDS. Yung mga DDS po dyan, na lagi pong nagtatanong, nasaan daw po yung mga maleta na nilagyan ng pera nung diniliver po kay Martin Romualdez at saka kay Pangulong Bongbong Marcos. Nasaan? Kayo po nagtatanong, ha? Ayan, kitang-kita. Sa DDS pala napupunta mga mali-malitang pera eh. Tapos ngayon, hanapin nyo sa mga sa mga Marcos, hanapin nyo kay Romualdez. Yung pala sa mga puon ninyo napupunta yung mga mali-malitang pera. Ano ba kayo talaga? Pero malamang, malamang sa malamang po ito. Baka sabihin na naman ng mga DDS na ito'y isang uri na naman ng panggigipit. Ganyan naman sila mga tuwiran eh. Oo. Pagka ikaw ay nahuli, o ikaw ay naaktuan, o ikaw ay nadali, isa lang naman ang kanilang palusot eh. Ay nako, ito ay isang uri ng panggigipit na naman. Lalo't identified itong si Mabanta, identified na bilang isang solidong DDS. Yan, sigurado, ganyan na magiging katwiran ng mga ito. Well, anyway, masasabi ko lamang po, good job po, Director Matibag, at hindi po nagkamali po si Pangulong Bongbong Marcos ng pagpili po sa inyo. Kaya gaya po ng sinabi ko kanina, talagang unti-unti na pong nararamdaman nitong mga DDS ang bagsik at bangis ni Director Melvin Matibag. Hindi lang ang mga DDS ang nakakaramdam nito, sigurado ako.
pati po itong mga nasa kampo ng mga Duterte. Oo. Alam na po nila, hindi lang yung sa kampo ng Duterte, kundi ang mga Duterte mismo ay nararamdaman na rin nila yung mga ganyan, yung nangyayaring ganyan. Nararamdaman po nila yung unti-unti na pong paubos yung kanilang mga mga influencer, yung kanilang mga vlogger na gumagawa po ng mga, oy, sige, tuloy, fake news pa po. At nang magkaalaman na. At dahil po sa mga malalaking kaganapan na yan, masasabi ko na, tawag dito, hindi lang po bangis at bagsik ni Director Matibag ang nararamdaman ngayon nitong mga nasa kampo po ng mga Duterte. Alam niyo kung bakit? Siyempre, sino ba namumuno? Hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya parang, parang kinontra. Parang tama-tama dito si Salvador Panelo Oo. Pati si Salvador Panelo kasi ay nagsalita dati. Ewan ko kung natatandaan pa ninyo yon. Yung sinabi po ni Panelo na, ay, si Bongbong Marcos, hindi weak leader yan. Natatandaan niyo ba yon? Yan ang sinabi ni Salvador Panelo, ano? At yan, kabaliktaran dun sa sinabi ni dating Pangulong Duterte na weak leader daw itong si Marcos Jr. Na siya namang pinapaniwalaan ngayon. Yan ang pinapaniwalaan ng mga DDS Kaya ganun na lamang sila kung umasta. Dahil nga, weak leader si BBM, sige lang, tira lang. Ganun ano ngayon? Di isa-isa na kayong tumitiklop ngayon. Kala ninyo weak leader ayan na napapala ninyo. Sige, fake news pa. O kaya gumawa pa ng kalukuhan. At nandiyan naman ang ating NBI para kayo po bibit-biting kayo ng ating NBI. Si Digong, tignan po ninyo, nakakulong. Di ba? Nakakulong sa ICC dahil sa mga kaso ng paglapag sa karapatang pantao. Si Sara, nanganganib din. Nanganganib din po na baka matuluyang ma-impeach na. Kasi para sa akin, ito sa Kongreso, tapos na yan. Oo, 100% na yan. May impeach si Sara at doon nahahatulan. Dadalhin na yan sa Senado para doon na magkaroon ng trial at doon na, doon na mahahatulan. Sa dami ba naman ng mga solidong mga ebidensya na i-present ng Committee on Justice, ewan ko lamang. Sabi nga nila, nasa kamay na ng Senado yan. Pero kanina may nabasa ako kanina kay Robin Padilla. Ang sabi ni Robin Padilla, magiging fair daw siya, impartial daw siya pagdating po sa impeachment. Samantalang nauna na niyang sinabi na kahit sunugin ang kanyang katawan o kaya sunugin siya at pag umusok, mangangamoy Duterte pa rin. Parang hindi ako naniniwala doon. Pero may post kanina na nabasa ko na sinasabi ni Robin Padilla na magiging impartial o kaya magiging patas daw siya sa pagdidesisyon sa pagdating po sa impeachment ni Sara Duterte. Bahala na po. Kung sa tingin niya, sasaludohan ko siya pagka ganun siya. Pero pagka, mahirap paniwalaan itong si Robin Padilla Dahil nga, siya naman nagsasabi, solidong-solido, hindi lang solido. Kung gusto nga niya, maging vice president daw ni Sara Duterte. Pagka inalok siya maging vice president o kaya sinabi daw ni Digong na siya daw ang magiging vice ni Sara, papayag siya. Wala tayong asahan doon. Pero ganun pa man, kung gagawin po ni Robin Padilla yan na maging impartial o kaya maging patas po siya sa pagdidesisyon pagdating po sa impeachment, siguro bibigyan ko siya ng hand salute. Yan. Si Basti at saka si Pulong. Waiting na rin po sa kanilang mga kakaharaping kaso. Talagang iniisa-isa na sila. Hindi naman kasi mangyayari sa inyo ang ganito kung wala kayong ginawang pagkakamali. Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, kung sino ang may mali, bigyan ng leksyon parusahan. Ganun lang naman ang sa akin, sino pa kaya? Sino pa kaya ang mga, sino-sino? Sino-sino pa kaya ang mga susunod dito? Sabi nga nila, ikaw ang gagawa ng iyong ikasasama. At ikaw din ang pipili ng iyong ikabubuti. Tama po ba? Di ba? Kung gusto mong magpakasama, free will mo yan. Bahala ka sa buhay mo. Ngayon, pagka pinili mo yan, tanggapin mo yung magiging ikangay kabayaran doon sa ginawa mong kasamaan. Para sa akin, mas maganda piliin na lang natin o kaya yung mas mabuti para sa atin, di ba? Mahirap kasi may kinakaharap ng mga problema Di ba? Ang hirap matulog sa gabi. Ang hirap kumain, parang wala kang ganang kumain lagi.
Oh, di ba? Gaya ni Sara ngayon, ni Sara Duterte, di ba? Oh, si Sara ba sigurado kayo nakakatulog ng mahimbing 'yan? Oh, di ba? Balita pa na may binato siyang attorney niya, binato ng laptop at pagkatapos binato yung attorney niya ng laptop, nagkulong daw yata sa isang kwarto at humahagulhol, umiiyak. Oh, sabi daw yata bakit ayaw nila akong tigilan? Wala ka, hindi ka talaga titigilan hangga't hindi mo sinasagot yung mga paratang sa'yo. Kaya mabuti pa, Vice Presidente, humarap ka na kasi. Magpaliwanag ka. Depensahan mo ang iyong sarili para kung sakali at makumbinsi mo yung mga judges, senators natin na wala kang kasalanan, di ma-acquit ka. Di siyempre, everybody's happy sa mga DDS. Di ba? Sa mga tigapagtanggol naman o kaya sa mga BBM naman, kahit hindi happy, kahit hindi kami happy, pero tatanggapin namin kung ano man ang magiging resulta ng impeachment trial doon po sa Senado. Kasi igagalang po natin kung ano man ang maging desisyon ng Senado. Alright? Bago po tayo magtapos mga kababayan, isang maikling tanong lang. Oo, isang maikling tanong na kailangan din ng isang maikling sagot. Okay, ito po yung ating katanungan ha. Okay, naniniwala ka bang magiging presidente rin si Congressman Sandro Marcos balang araw? Hala, sige po. Sang-ayon o pabor o hindi, i-comment na lang po ang inyong mga saloobin po dyan. Maraming salamat po sa inyong muling panunood.